Ibati po ang ating mga katabi, lalo na yung mga bagong mukha. Welcome po sa gawain ng Panginoon. So wala pong iba tayong tinataas sa lugar nito kung hindi tanging ang ating Panginoong Jesus lamang po. Hindi kung sino man ang nakita rin nandito sa unahan, kundi lang ang Panginoon lang po natin mga katabi. Forgive me mga kapatid, hindi po tayo tumayo. Para sa ating declaration, worship declaration. Today, I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It will sense my way to complete and equip to every good work to serve men and to glorify God. Sige po, maaari na po tayong makaupo mga kapatid. So, how's our week, mga kapatid? Sino mga galing work? Oh, praise God sa kalakasan. Ano? Sino mga galing rest day? Oh, praise God, ginising kayo ng Lord. Yes. So, this month, mga kapatid, ang nais po turo sa atin ng Panginoon is elevate sound no trumpet. So, ibig sabihin po nito is increase. Ano po yung i-increase natin? Elevate means po, in other words, is increase. So, ano po yung gusto ng Lord na dagdagan natin? So, in terms of giving. So, sino dito mga generous? Wow, syempre, pag ganang ng Lord, generous, syempre, we have our generous God, di ba? And generous God. Dapat ganun din po ang mga anak ng Lord, di po ba? So mga kapatid, pag-aaralan po natin this morning o pagpupulay-pulayan po natin, ano ba yung generous biblical giving? The giving that pleases our God. Pleases our God. Makibukas po tayo sa Matthew chapter 6 verses 1 to 4. Ito po yung ating key text for this month. Basahin po natin mga kapatid, kaya po mabasahin. Don't do your good deeds publicly to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven. And you give someone to eat, don't do as the hypocrites do. Though you travel in the synagogues, streets, and to avoid the mention of charity. I tell you the truth, they have received all the reward which will never return. But when you give someone money, don't put the your right hand on what the right hand is doing. Give your gifts with pride, and your Father who sees everything will reward you. So, salamat po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Hayaan niyo po muna ulit ang manalangin. Panginoon, muli nagpapasalamat kami, Panginoon, for this morning. You've given us, Lord God. Thank you for your words, Lord God, Panginoon, na siya po ihahayag sa umagang ito, Lord God. We pray, Panginoon, na inyo pong ihanda ang ating mga puso at isipan, Panginoon, na pong ma-receive namin, Lord God, ang iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito, Lord God. Lord, we're asking for your forgiveness for our sins, Panginoon, sa lahat ng mga shortcomings namin, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na nagpupuno na lahat ng mga pagkukulang namin, Panginoon. At ikaw ang Diyos tumatagap at nagpapatawad sa aming mga pagkakasala, Lord God. Salamat, Panginoon. Muli, Lord God, tanging mga salita mo lang po ang pinahayag sa umagang ito, Lord God. Gamitin mo lang po ang iyong lingkod bilang tagapagsalita, Panginoon, sa umagang ito. To you, guys, glory, honor, and adoration in Jesus' name. Amen. So mga kapatid, dito po sa text or sa passage na ating po binasa, mga kapatid, dito turuan tayo ng Panginoon kung paano yung tamang pagbibigay. So mga sabi po dito, don't do your good deeds publicly. So sino po sa amin ang mahilig na magbigay o tumulong kapag maraming nakatingin? So sabi po dito, yun daw po yung ginagawa ng mga hypocrites. Kinukuha nila yung atensyon ng mga nakapaligid sa kanila while they are doing charity. Bakit? Ano ba yung nais nila? Yung papuri ng ibang tao. So sabi po, pag po ganon, they have
receive all the reward they will ever get. Nakuha na nila yung reward na pwede nilang makuha kung ganun po. Pero mga kapatid, ang sabi ng Lord, but when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing. So, ibig sabihin nito mga kapatid, as much as possible, we give secretly or in private. Kasi sabi ng Lord dito, give your gifts in private and your Father who sees everything will reward you. Ang ating daw pong Ama na nakakakita ng lahat, ang siya bibigay sa atin na reward. So, kanino reward ang gusto natin? Ang papuri ng ibang tao, ang reward na nanggagaling sa ating Lord. Siyempre, galing sa Lord. Iba kaya kapag si Lord ang nagbigay. Natin na may asawa mo. Diba? Iba pag si Lord ang nagbigay. Oo. Siyempre, nag-game mo yung mga kasama mo. Diba? So mga kapatid, punta po tayo sa 2 Corinthians chapter 9 verses 10 to 13. So ito po yung kalimitan na naririnig po natin sa mga nag-exhort for tithes and offering. But let me read it po ulit sa inyo mga kapatid this morning. Verse 10, for God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. So two good things will result from this ministry of giving. The needs of the believers in Jerusalem will be met, and they will joyfully express their thanks to God. As a result of your ministry, they will give glory to God for your generosity to them, and to all believers will prove that you are obedient to the good news of Christ. So mga kapatid, bakit kailangan natin i-exercise yung generous biblical giving? So may tatlo lang po tayong puntos. So, bear with me mga kapatid ha. Sige, yung ganyang titig lang mga kapatid ha. Yung ganyang titig lang mga kapatid, huwag na akong titigatan na. Or worse. Okay, first, giving enrich the giver. So 2 Corinthians chapter 9 verse 10 to 11. For God is the one who provides seeds for the farmer and bread to eat. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang Panginoon ang pinanggagalingan ng lahat ng meron tayo. Lahat ng blessings. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, ang sabi po dito sa susunod, He will provide and increase your resources. Sino yung gusto dito? He will provide and increase your resources. O kung ano yung hawak mong kayamanan, pagyayamanan ng Lord. Alam ko lahat tayo gusto natin yung maman, di ba? Parang hindi kayo agree. Mga kapatid, ang Panginoon nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan at may kapangyarihan siya, kakayahan siyang i-increase ang lahat ng resources natin. Bakit niya gagawin yun? Ang sabi po, yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. Sino ba yung mahilig magbigay? Para yata nasa sabi, makes me want to be with that kuya, di ba? Mga kapatid, naniniwala po tayo ba na mas pinagyayaman ng Lord yung mapagbigay? Sabi ng Lord dyan, in every way so that you can always be generous. Alam po ba natin yung kwento ni Prophet Elijah at nung widow? Inutusan ng Panginoon si Prophet Elijah na pumunta sa Sarephat. Tapos doon, na-encounter niya yung isang Byuda. So, humingi ngayon si Prophet Elijah dun sa Byuda ng pagkain. Kaya lang, yung widow, hesitant siya na tumulong or bigyan si Prophet Elijah. Bakit? Kasi on that time nakita siya ni Prophet Elijah, namumula siya ng mga sticks
Kasi magpe-prepare siya ng last meal nilang mag-ina. Kasi handful of flour na lang ang natitira sa kanya eh. At saka ilang patak na lang ng oil. Last meal nilang mag-ina at mamamatay na sila. Bakit? Kasi wala na silang makakain. Mga kapatid, tinulungan ba ng widow si Prophet Elijah? Lo, hindi nyo yun nabasa? Yes. Okay. Wala ko, hindi nyo nabasa eh. Okay mga kapatid, dahil tinulungan ng widow si Prophet Elijah, anong nangyari? Naubusan ba siya ng flour, ng olive oil? No. Hindi po naubos yung flour and olive oil ng widow hanggang mag-provide lahat ng pagkain niya nilang mag-ina at pagkain ni Prophet Elijah ng mga sumunod ng mga araw. Tingnan nyo nga yung wallet nyo. Kaya din sa mga kapatid, iyon po isa lang sa mga maraming example, mga kapatid, ng totoo ang Lord sa kanyang mga salita. Sabi nga po sa Kawikaan, chapter 11, verse 24 to 25, ang tao magbigay ay lalo niyong mayaman, ngunit naghihirap ang tigong ng mga kamay. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Mga kapatid, ito ay resulta kung tayo po ay mapagbigay o matulungin. Hindi po ba? Sabi nga mo anong ating tinanim, siyang ating aanihin. So, wag naman po maging motibo natin mga kapatid, kaya tayo bibigay para yumaman tayo. Lord, di ba? Sabi mo yayaman. Di ba? Kasaganang pamumuhay, Lord, pag matulungin, or tutulungan din po ako. Sabi po sa Kawikaan, chapter 19, verse 17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon si Yahweh ang magbabayad. Mga kapatid, pag nangutang po tayo, dapat ay bayaran. Pag may nangutang sa atin, dapat ay bayaran din tayo, di ba mga kapatid? Kaya lang, ang sad truth is, parang nagkakaroon ng amnesia kapag singilan tayo. Dahil mga kapatid, ito po ay kumbaga paghahalintulad lang po na para daw po pagpapautang kay Lord yung pagtulong sa mahirap kasi po ang Panginoon ang magbabalik sa atin. Sa Kawikaan 22 verse 9, ang mahirap ay bahagian mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Tingnan mo yung katabi mo. Nagugutom ba yan? Mga kapatid, ang bahagian daw po natin ng pagkain ay ang mahirap. At tiyak po na tayong pagpapalay. So, dinigising ko lang yung mga dugo at baka hindatan niyo ako. Secondly, giving brings blessings to others who are in need. So, 2 Corinthians chapter 9, verse 12, so two good things will result from this ministry of giving. The needs of the believers in Jerusalem will be met and they will joyfully express their thanks to God. So mga kapatid, dalawa daw po nagiging resulta sa ating pagbibigay. Na ipoprovide po or na ibibigay ang pangangailangan ng mga taong totoong nangangailangan at syempre po, they will joyfully express their thanks to our God. May nagsabi na po ba sa inyo na salamat sa tulong mo? Ikaw ang answer sa prayer ko. Diba mga kapatid? Kaya po pag may nag-chat sa atin, kamusta? Huwag tayong matakot sin at i-reply. Kasi parang kinakabahan na tayo pag gano'n na naman. Sa Luke chapter 6 verse 30, give to anyone who asks, and when they are taken away from you, don't try to get them back. So kung sino daw po nang hihingi, bigyan daw po natin mga kapatid. Kung may kinuha po sa atin, huwag na daw natin bawiin. Sis, para namang depende yata yun kung anong kinuha. Kung gaano kahalaga yung kinuha.
kapatid, mas nangangailangan po yung puno. Yun na lang ang isipin. Parang yung pag-ilang may kirot ang puso, ah. Sa Acts 4 verses 34 to 5, there were no needy people among them because those who owned land or houses would sell them and bring the money to the apostles to give to those in need. Mga kapatid, ito po sa Acts chapter 4 verses 34 to 35, ito po yung mga mananampalataya noon, ipinagbili po nila yung kanilang mga lupa at kanilang mga bahay o mga ari-arian para matustusan ang pangangailangan ng iba. Tanong, ilang pair of shoes meron ka? Gaano ka mamahal? Lahat ba nagsuot mo na? Yung big bike, magkano kayong big bike kasi labas? So, handa pa kayong ibenta para may maitulong sa nangangailangan? Pwede bang iba na lang? Pwede bang iba na lang, Lord? Pwede iba na lang, sis? Sa Romans chapter 12 verse 13, when God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Ang sabi ng Lord, pag nangailangan daw yan, be ready to help him or her. When God's people are in need, be ready to help them. Mga kapatid, ano bang pakiramdam natin pag tayo nagbibigay? Diba? Yung totoo. Diba yung full part feelings, diba? Iba yung kagalakan na nararamdaman po natin mga kapatid kapag nakakapagbigay tayo. Okay, number 3. Lastly, yung palakpak na yung day ako. Sa 2 Corinthians, sabi po, number 3, giving glorifies God. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 13, as a result of your ministry, they will give glory to God for your generosity to them and to all believers who prove that you are obedient to the good news of Christ. Mga kapatid, sa pagbibigay po natin, nabibigyan ng kaluguran, kaluwalhatian ng ating Panginoon. Siyempre mga kapatid, kung tama yung attitude natin sa pagbibigay. Sabi po sa Hebrews 13 verse 16, and don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that please God. Ito po yung handog na nakakalugod sa Panginoon. So, ninanais ba natin mga kapatid na sa bawat araw, mabigyan natin ng kaluguran ng Lord? So, one way po mga kapatid is ang pagbibigay. Sa Proverbs chapter 3 verse 27, do not withhold good from those who deserve it when it's in your power to help them. Mga kapatid, huwag daw natin ipagkait yung tulong kung may kakayahan ka na tumulong. Kaya ba natin tiisin ang kaibigan, ang nanay o tatay natin, kapatid natin? Siguro kaya pa kapag kaaway natin, ano? Pero mamaya makikita niyo mga kapatid. Sabi ko, do not withhold good from those who deserve it when it's in your power to help them. Kung may kakayahan ka rin naman po tumulong at magbigay, gawin po natin mga kapatid. So 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, so encourage each other and build each other up, just as you are already doing. So mga kapatid, when in terms of giving, hindi lang po ito about money. Yun naman pala sisi. Hindi lang about money. Mga kapatid, sabi po din ng Panginoon, so encourage each other. So mga kapatid, hindi naman sa lahat ng oras is masigla tayo, okay tayo. Minsan pag pinakausap tayo, okay lang sis, okay lang bro, okay lang ako. Pero subukan mong tanong ulit, kamusta ka? Okay ka lang ba talaga? Baka mamaya maguluhan na yan sa pangalawang tanong mo ng kamusta. Kaya mga kapatid,
Kausyo. Ito yun eh. Diba? Yung fellowship. So mga kapatid, let's encourage each other, build each other up. I-lift up po natin ang spirit ng bawat isa. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdaraanan ng bawat isa. Maaaring nakangiti yan ngayon, tingnan mo yung tabi mo. Nakangiti yan ngayon, pero mabigat na pala ang dinadala sa loob. Hindi lang nagsasabi. So, konting-takip nga dyan. Minsan sa konting-takip yung iba, naiiyak na, no? In Matthew 5, verse 16, in the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. So mga kapatid, pag naman po tayo gumagawa talaga ng mabuti, ang ating Panginoon ay napapapurihan. In Romans chapter 12, verse 20, ito po yung kanina sinasabi ko. Instead, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on your heads. So mga kapatid, ito ba ni minsan ay nagawa na natin? Weh, ano ibinigay yung pagkain? At inom. So mga kapatid, ang ating pong Panginoon ay walang tinatangi. Dapat tayo rin po. Pagdating sa pagbibigay, wala din po tayo favoritism. Gusto mo siyang bigyan kasi pag birthday niya, binibigyan mo siya kasi pag birthday mo, binibigyan ka rin. Mamahalin yung binibigay mo sa kanya kasi pag birthday mo, para mamahalin yun. So mga kapatid, not that po, kumbaga, kaya po, binibigay ng Lord yung mga ganitong points na dapat na ituro sa atin kung ano yung nakakalugod sa Kanya. Kung ano yung kalooban niya is para po malaman natin. Para may apply po natin sa ating mga buhay. Sa Acts 20 verse 35, and I have been a constant example of how you can help those in need by working hard. You should remember the words of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive. So, I believe po na mga kapatid na mas gusto natin ang nagbibigay kaysa ang tumatanggap. Kasi mga kapatid, may warning. Sabi sa Proverbs chapter 21 verse 13, those who shut their ears to the cries of the poor will be ignored in their own time of need. So magbingi-bingihan daw po tayo sa pahingi ng tulong ng mga mahihirap. Tayo daw po din ay dededmahin pag tayo naman ang nangailangan. Naranasan nyo na bang dedmahin? Yes. I-reject? Kailangan ko naman talaga eh. Kala nyo, marami akong pera. Mga kapatid, let us not shut our ears to the cries of the poor. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, but those who want care for their relatives, especially those in their own household, have denied the true faith. Such people are worse than unbelievers. So parang wala na rin daw po tayong kinikilala ng Diyos, hindi rin po tayo mananampalataya. Kung hindi raw daw po natin pinapansin, sino kalimitan na gusto sa inyo? Relatives, friends, workmates dati. Mga kapatid, let's have care po sa mga relatives natin, especially those in our own household. Sa Matthew 25, verses 44 to 45, then they will reply, Lord, when did we ever see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison and not help you? And he will answer, I'll tell you the truth. When you refuse to help the least of these my brothers and sisters, you were refusing to help me. Para ang Panginoon na rin po ang ating
Hindi naman po lahat ng nangangamusta at nanghihirap ay bibigyan natin, hindi po ba? Siyempre alamin natin, baka mamaya pangtaya lang naman pala sa sabo. O bibigyan mo, papayaramin mo. Dito nga, wala kang pag, hindi ka tumataya sa kaskas eh. Siyempre hindi na po yung kalooban ng Lord, mga kapatid. Huwag na po natin gagawin. Lahat po ng may involved naman is sukat. Okay? Okay, so conclusion na tayo. Application. Sa Isaiah 58 verse 7, share your food with the hungry and give shelter to the homeless. Give clothes to those who need them and do not hide from relatives who need your help. Do not hide from relatives who need your help. So, dinihinan ko lang mga kapatid ha, inulit ko lang. Sa Deuteronomy chapter 15 verse 11, there will always be some in the land who are poor. That is why I am commanding you to share freely with the poor and with other Israelites in need, or with others who are in need. So, hindi naman po mawawasan talaga mga kapatid na may mga tao talaga na kinakapos, di po ba? Na talagang mahirap, ganan. Pero, or kaya po, kinukuman tayo na pagbigay po tayo. Yung bukal po sa ating mga kalooban, mga kapatid. Sa Matthew chapter 6 verse 4, give your gifts in private, and your Father who sees everything will reward you. Amen po ba? May natutunan po ba mga kapatid? So alam na po natin kung ano yung pagbibigay ng nakakalugod sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay umupo at manalangin. Our Heavenly Father, Lord, we praise you and we glorify your name, Panginoon ko. We thank you, O God, sa mga salita mo, Panginoon ko, na aming pag-aralan sa umagang ito, Lord God. Tunay nga po, Panginoon ko, na ikaw ang generous namin, na Diyos at Panginoon, Lord God. Everything we need, Lord God, you provide. And you have the power, Lord God, to increase our resources, Panginoon. Kaya nga, Lord, salamat sa pagtuturo sa amin, pagre-remind sa amin, Panginoon, na sa pagbibigay, Panginoon ko, you will enrich us as givers, Panginoon ko. Sa pagbibigay, Lord God, na ipoprovide ang mga kailangan ng mga taong totoong nangangailangan, Lord God. At sa aming pagbibigay, Panginoon ko, nag-glorify, Panginoon ko, ang iyong pangalan, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy, Lord God, na dalangin namin na patuloy kang magpakilala sa buhay ng bawat isa, Lord God. Salamat, Panginoon. At patuloy, Lord God, inihahayag mo kung ano yung will ko, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon ko. At Lord, maraming salamat din po, Panginoon ko, sa presensya ng mga kapatid ko na naririto, Lord God. Salamat, Panginoon ko, sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon ko, sa iyong pag-ibig, sa iyong awa at habang na patuloy yung pinaparanas sa bawat isa, Lord God. Tunay nga, Panginoon, napakayaman, Panginoon ko, ng iyong pagmamahal sa amin, Lord God. Salamat, Father God, at patuloy na dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga naririto, Lord God, and their respective families, Lord God. Bless them, Lord God, according to your will and purpose, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy na ikaw lamang ang madakila at maluwalhati sa aming kalagitnaan, Lord God, sa matapos ng gawain nito, Lord God. Thank you, Lord, to your lives, glory, honor, and adoration. In Jesus' name, amen. Amen. Napakaganda po ng salita ng Panginoon kung saan busog na busog tayo about sa giving. Sabi nga, tayo sa number po tayo, sabi nga, sa Matthew chapter 6 verse 33, kaya unahin ninyo ako kabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan niyo. Sa tayo sa numbering po, hindi po obligado yung mga bago na magbigay. Ito ay encouragement lang po sa atin. Sabi nga, unahin niyo kabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. Ano ba yung mga kalooban ng Lord na susundin natin? Nandun po yun sa salita ng Panginoon, diba? Sabi nga kanina kay Jesus Jaya, diba? Sa salita ng Lord, yung tumulong sa mga mahihirap, lalo na sa mga relatives natin, diba? And love your enemy. Yung mga kalooban niya na dapat natin sundin, diba? And to obey God, diba? Sa pagbibigay natin natin tayo sa natin.
And isa din sa kalooban ng Panginoon, example lang, diba yung pag-atid namin dito, will ng Lord na mag-atid tayo at dalahin siya, na dapat natin unahin sa lahat ng bagay, dapat unahin natin ang Lord. Sabi, sa time, treasure, and talent natin, di ba kung may talent tayo sa paglilingkod natin sa Kanya, dapat natin unahin ang Lord. Sabi nga niya, at kung gagawin natin yan, sumunod sa Kanyang kalooban, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan. Yung pangangailangan natin, ano ba yung pangangailangan natin sa mundo nito? Di ba? Yung pagkain, para tayo mabuhay. Sino ba nagbigay nun? Si Lord. Good health, yung love, di ba, ng mga isa. Yung higit sa lahat, yung salita niya na nagbibigay buhay sa atin sa spiritually, di ba? Yung buhay na walang binigay ng Lord spiritually. Sabi nga kanina, giving glorifies God. Kasi di ba, sabi nga nung na-share ni David kanina, money, sabi nga, with money, you can buy a doctor but not good health. Diba? Pag nagkasakit tayo, di ba na ano natin, nabibigyan natin sila ng pera, napabayaran natin sila para tayo ay mapagamot. Pero hindi niya tayo kayang bigyan ng good health, kundi si Lord lang, di ba? Sabi nga, you can buy a clock but not time, di ba? Kaya si Lord na talagang magbigay ng oras sa atin. Kaya tayo nandito, di ba? And sabi nga, maybe money can buy happiness but not joy. Di ba pag happiness, di ba pag may pera tayo, makakabayad tayo ng kuryente, makakabayad tayo ng bahay, makakapagpadala tayo sa atin, di ba happy tayo? Pero hindi siya, temporary lang siya. Pero ang pera, temporary lang yan happiness sa atin. Pero yung hindi niya mabibili yung joy na meron tayo. Saan ba nang galing yung joy, good health, di ba kay Lord? Lahat ng makakailangan natin, i-add yan ng Lord sa atin. Kung uunahin natin siya, hindi lang sa pagbibigay, kundi sa paglilingkod natin sa Kanya, sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Sabi nga, kung ano lang yung nasa puso mo, ibigay mo. Maliit man yan o malaki, ito ay mahalaga kay Lord yun. Sabi niya nga, it is holy to the Lord. Kaya yun lang po mga kapatid, lahat naman yan ay i-bless naman tayo ng Lord. Di ba, balik niya din sa atin na. Kaya ipag-pray po natin natin tithes and offering dahil alam ko po na excited na yung mga graduate dyan. Kaya, sige, ipag-pray po natin. Yes, pero parang Heavenly Lord God, Diyos Lord, yung mga pangyarihan sa lahat ng dakila at ang Lord God. Hindi nagbabago noon ngayon at magpakailan ng Lord God. Ang aming hari, Lord God, ng lubos na patuloy na nagmamahal po sa amin, Lord God. We thank you, Lord, sa amin na isang may nabigay sa atin sa oras, Lord God, upang kami ay magpapuri at magpasalamat sa inyo, Lord God, sa lahat ng beses na natanggap namin sa protection, Lord, na palagi nyo kami ginagabayan, Lord, at iniingatan at patuloy na sa pagtuturo, patuloy mo po sa amin. We thank you, Lord God, sa lahat ng beses na tanggap namin. Thank you, Lord, at salamat sa mga kapatid na nandito, Lord God, na ginako mo sila, Lord God, at hindi mo yung mga puso nila, Lord God, upang patuloy ka niya po sa nakatan, Lord, na patuloy nilang ma-receive, Lord God, ang inyong encouragement, Lord God, ang inyong banal na salita, Lord God, at patuloy mo bibigay gabay sa kanila, Lord God, sa paglakad nila bilang Kristiyano. We thank you, Lord, sa tithes and offering ay complete namin na dalangin namin na nawa, Lord God, ay patikhan mo sa iyo, Lord God. Sabi mo nga, it is holy to the Lord. It is holy sa iyo, Lord God. Kaya kayo na pangmuhala, Lord, na mag-ingat sa aming tithes and offering na magamit namin ito, Lord God. Sa ikaka-glorify na lamang po, Lord God. Salamat sa buhay ni Sis Jenna, Lord God, na iyong lingkod, Lord. Patuloy mo siyang bigyan ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord God, na patuloy niyang gamitin yung buhay niya, Lord God, na patuloy mo gamitin, Lord God, to encourage one another, Lord God, at naituro niya, Lord God, ang mga salita hindi lang dito, hindi sa buong sambayanan niya sa mga kaibigan niya, Lord God. Patuloy ang desire na kanyang puso, Lord God, yung tumugod dito, Lord God, and patuloy mong pagpalain ang kanyang pamilya, Lord God, at probinsya, Lord God, at patuloy yung power and the spirit na manahan sa kanya, Lord God. At we thank you, Lord God, sa aming kampanya, Lord God, na pinakasama namin, Lord God, na ikaw yung source ng lahat, Lord God, pero ginamit mo din yung kampanya, Lord God, upang kami ay ma-bless din po, Lord God. Dalangin namin na patuloy mo silang i-bless, Lord God, at kami namin naibigay sa amin na karanapan, Lord God, para sa amin. Upang maibigay din namin sa iyo, Lord God, ang para sa inyo. Lord, we thank you, we bless your name, mga kawatis, in Jesus' name. Amen.